Samantala, sa mga oras pong ito, dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Nakatutok po doon ang aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat live. Maraming salamat, Kirby. Dalawa ang naging bisita ngayong umaga ni Pangulong Aquino dito sa Palasyo. Mga opisyal sila ng malalaking kumpanya mula sa ibang bansa na makatutulong para higit pang lumago ang ating ekonomiya at magkaroon ng trabaho ang mga Pilipino. Nakatakdang magbukas ngayong summer sa Maynila ang kauna-unahang branch sa Pilipinas ng pangalawang pinakamalaking bangko ng Japan, ang Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Sa music room ng Palasyo, muling nakasama ng Pangulo ang mga opisyal ng bangkong ito na dati na rin niyang nakamiting sa naging pagbisita sa Tokyo, Japan. Pinangunahan ito ni Takeshi Kunibe, ang President at CEO ng Sumitomo. Ang Manila branch nito ay magkakaroon ng 40 hanggang 50 mga empleyado na magbibigay ng financial service sa mga kumpanyang Hapon dito sa Pilipinas. Ayon sa DTI, nakatulong sa pag-engganyo ng pamumuhunan sa Pilipinas ng mga bangko mula Japan ang ipinatupad na liberalisasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa tulong ng Republic Act 10641. Dahil pinayagan na ang 100% foreign bank ownership sa Pilipinas, sinabi ng DTI na mae-engganyo ang mga Japanese companies na mamuhunan sa Pilipinas, lalo pat higit silang komportable na may bangko ang kanilang bansa dito. Ang Sumitomo Mitsui Banking Corporation ay bahagi ng malaking delegasyon ng Japan na dumating sa Pilipinas nitong buwan para sa trade mission. Muli rin nagbalik sa Pilipinas at humarap kay Pangulong Aquino ang Chief Executive Officer ng multinational company na Unilever na si Paul Polman. Sa nakalipas na 88 taon, bahagi na ang Unilever ng Pilipinas dahil sa mga pabrika at opisina nito sa bansa at trabahong ibinigay sa mahigit 1,800 mga Pilipino. Noong huling courtesy call ni Polman sa Pilipinas, iniharap niya kay Pangulong Aquino ang programang tinawag na Sustainable Living Communities. Ang programang ito ay nakatuon para makaahon ang mga komunidad na nasalanta ng Bagyong Yolanda. Bahagi ng programa ang pagbibigay ng livelihood at skills development training. Asahan rin ang pagpapalawak ng pamumuhunan ng Unilever sa Pilipinas matapos aprubahan ng Board of Investments ang expansion ng Unilever sa General Trias, Cavite nitong Disyembre. 9.45 billion pesos ang investment na ito na magbibigay ng trabaho sa 900 mga Pilipino. Matapos ang dalawang courtesy call na ito, Kirby, ay naging abala na si Pangulong Aquino sa mga meeting ngayong hapon. Sa mga sandaling ito, Kirby, ay kamiting ng Pangulo ang mga kinatawa ng Departments of Finance, Trade at pati na rin ng DOST. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.